isa sa mga bagay na alarming sa atin pong panahon ngayon ay hindi lahat ng Kristiyano. Merong Kristiyano at meron ding totoong Kristiyano. Kaya nga kahit magtanong ka sa 100 kakilala mo ngayon, tanongin mo sila kung naniniwala sila kay Kristo, sasagot yan na naniniwala sila. Kung kilala nila si Kristo, sasagot yan na kilala nila. So maganda rin na matanong sa atin ay kilala kaya tayo ni Kristo? Doon sa mga taong totoong mananampalataya, totoong naniniwala kay Kristo, ito yung mga taong hindi natin masyadong iniisip ang kanilang mga pag-uugali dahil naniniwala po tayo na ang totoong Kristiyano kahit saan man mapunta yan, may makakita man dyan o wala, yan ay kikilos ng tamang pag-uugali na ayon sa ating dakilang Panginoon. Doon naman sa mga taong hindi na ayon ang kanila po mga pag-uugali, mga kilos, pakikitungo, pakikisama, masasabi natin dyan, yan po ay hindi nila Panginoon ang ating Panginoong Hesukristo. Isa sa mga bagay din na dapat natin ikatuwa ay talamak na ang pangangaral ng salita ng ating dakilang Panginoon. Available na po sa anumang online platform. Napakadami sarit-saring pangangaral. Marami po tayong napapakinggan, maraming nakakapakinig at isa rin sa mga nakakalungkot dahil marami rin ang hindi tumatanggap. Pinapakinggan lang nila kung ano ang kailangan dapat nilang pakinggan at gusto nilang paniwalaan. Kaya nga po marami ang nakakakilala sa ating dakilang Panginoon pero hindi lahat tumatanggap sa turo ng ating dakilang Panginoon. And yet, tinatawag nila na si Kristo ay ang kanilang Panginoon sa kanilang buhay. Ito po ay napakalaking pagkakamali na kung atin itong gagawin dahil kung atin pong titingnan, ang pagiging Kristiyano ay hindi lang naman talaga ganap na usaping pag-uugali, kundi lahat po ng atin pong ginagawa, lahat po ng atin pong pag-uugali. Sa likod po nito ay meron pong pananalig. Kaya sa likod po ng buhay Kristiyano ay may matatag na pananalig o paniniwala sa lahat ng katotohanan na itinuturo sa atin ng salita ng ating dakilang Panginoon. Kaya po napakapalad natin na ang Panginoong Hesukristo ay naparito para iligtas po ang bawat isa, iligtas ang mga makasalanan at hindi tayo hinatulan. Ganun pa man, hindi rin lahat talaga maliligtas. Kaya malinaw po ang sinabi ng ating dakilang Panginoon sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 21 na hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Ang langit po ay yun po ang hinahangad natin. Yun po ang malaking pagpapala sa bawat Kristiyano. Pangako sa atin ng ating dakilang Panginoon. Pangarap ng bawat Kristiyano na makapunta, makasama sa langit. Pero ang katotohanan niyan ay mismo ang Panginoong Hesukristo ang nagsasabi na hindi lahat na tumatawag sa aking Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi ba't ito ay nakakabahala? At ito po ay sinabi ng Panginoon hindi sa mga kaaway niya, hindi sa mga tumutulig sa kanya. Sinabi ito ng Panginoon doon sa mga willing makinig, doon sa mga sumasampalataya, doon sa mga sumusunod sa kanya, na hindi lahat makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya nga nakakalungkot. Bakit nangyayari ito sa tao? Bakit meron talagang hindi maliligtas? Now, listen to this. Because talk without obedience to God is worthless. Now, ulitin ko. Talk without obedience to God is worthless. Sino ba yung papasok sa kaharian ng langit? Anong sabi ng Panginoon? Kundi siyang gumagawa ng kalooban ng ating dakilang Diyos. Yun po yung mga taong papasok sa kaharian ng langit. Bakit? Meron kasing mga tao na hanggang ngayon kilala nila si Kristo pero hindi pa naisusuko ang kalooban nila sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Meron din pong mga taong kilala si Kristo pero hindi pa naisusuko yung mga plano nila sa plano ng ating dakilang Panginoon. Malayo yung puso sa Diyos. Malayo yung puso sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Kaya ang pinakamaganda na pwede nating magawa, lalo na sa ating kapanahunan ngayon, hingiin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga lagi kong sinasabi na gagawa ka rin naman ng kabutihan, nagpapagamit ka rin naman sa ating dakilang Panginoon. Nagiging busy tayo sa gawain ng ating dakilang Panginoon. We have to make sure itong ginagawa natin ay kalooban talaga ng ating dakilang Panginoon. Dahil it's very alarming. Ito po ay napakalaking bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin. Dahil kung mababasa natin ang verse 22 na sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa ating dakilang Panginoon, hindi ba't nangangaral kami, Panginoon, sa iyong pangalan?
Nagpapalayas kami ng demonyo sa iyong pangalan at gumagawa kami ng mga mabubuting bagay, mga himala sa iyong pangalan. That's why sa judgment, the second coming of Christ, many will attempt to present evidence to prove their right to enter heaven. Ito yung nakakaalarmang bagay. Marami ang magpapakita ng ebidensya. They will present their rights na, Panginoon, may karapatan kaming makapasok sa langit. Hindi ba't nangangaral kami sa iyong pangalan? Karapatan namin, Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, yung mga bagay na pinagmalaki nila sa Diyos, tinawag yun ng Panginoon na kasamaan. Sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Kayong mga gumagawa ng kasamaan. Dahil ako po'y naniniwala na bago po natin tuluyang ma-enjoy ang pagpapala ng Panginoon, kailangan din ho natin pakinggan ang mga paalala ng ating dakilang Panginoon. Itong mga taong ito gumagawa ng mga bagay sa pangalan ng ating dakilang Panginoon. Pero sinabi ng Panginoon na sila ay gumagawa ng kasamaan. How much more tayong mga tao o ikaw ngayon na hindi naman nangangaral, hindi nagbabahagi ng salita ng Panginoon, hindi gumagawa ng himala sa pangalan ng Panginoon, hindi nakakapagpalayas ng demonyo sa Panginoon. How much more kung ito yung mga tao na ito ay gumagawa sa kaharian ng Diyos pero hindi nakikilala ng Panginoon? How much more tayo, ikaw ngayon na nakikinig, na hindi ginagawa ang mga bagay na yan? Hindi ba't napakalaking o hindi ba't ito ay kailangan natin pagtuunan ng pansin? Hindi ba dapat pakinggan ngayon ang babalang ito ng ating dakilang Panginoon habang may panahon pa para ayusin ang anumang kakulangan? Ito ay dapat nating itinuturo. Kung gumagawa ka ngayon ng bagay sa ministry, ikaw ay busy sa ministry, we have to make sure na ito talaga ay kalooban ng ating dakilang Panginoon. Kasi sayang. So ito ay napakagandang babala para sa atin na kailangan natin itong marinig. Bakit po? Para magawan pa natin ng paraan. Hingi pa natin sa Panginoon yung kalooban niya sa ating mga buhay. At tayo po ay makasunod sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Ituro natin ito habang may panahon pa para ayusin ang ating mga pagkukulang sa ating dakilang Panginoon. Kaya maganda na sa atin pong pananalangin, palagi nating hingiin sa Diyos ang kanyang kalooban. Lord, ano po ba ang kalooban mo sa aking buhay? I am more than happy. I'm more than willing to do your will, God. Kaya kapatid, ikaw ngayon na naglilingkod sa ating dakilang Panginoon, pagsumikapan natin, pagsumikapan mo na ang lahat ng ating ginagawa ay kalooban ng ating dakilang Panginoon.